So ngayon, ang tanong, bakit ba nasisira itong starter relay? So actually, maraming rason kung bakit nagkakaproblema or madalas na nasisira yung ating starter relay. So una, ang rason kung bakit palaging nasisira yung ating starter relay ay kapag palagi itong nababasa or nabababad sa tubig. So kung mapapansin nyo, yung ating starter relay ay nagkakaroon siya ng rust or corrosion. So indication yan na palaging nababasa yung ating starter relay. So may kinalaman yung placement kasi dito lang yung kanyang lagyan na ng starter relay. And kung mapapansin natin dito is open na open siya. So kapag nagwa-washing tayo and kapag tag-ulan, so palagi talagang nababasa yung ating starter relay. So pangalawang rason ay kapag mahina yung ignition voltage ng ating motor, so nasa-starve yung ating starter relay. At kapag nangyari yun, mahina yung magnetic field dito sa ating starter relay. Kaya meron kayong maririnig na parang tick sound. So indication yan na mahina yung ignition voltage. So hindi tumutuloy, dumidikit lang tapos bumabalik ka agad. So usually yung ignition voltage is kapag naka-idle ay nasa around 13 volts, and kapag umaandar na nasa around 13.8 or 14.2 or something, mga ganyan. Now, pag-usapan natin yung mga simptomas ng sirang starter relay. So usually kapag sira na yung starter relay ninyo, kapag pinush nyo yung electric button, ay hindi siya umaandar, and mapapansin nyo sa panel gauge ninyo para siyang dumidilim. Pero pagka bitiw nyo ng push start, kusa namang bumabalik sa normal. So yun yung isa sa mga simptomas na sirain na or sira na yung starter relay ng motor ninyo. Ang pangalawang simptomas ng sirang starter relay ay meron kayong maririnig na click o lagitik. So kapag pinush nyo yung inyong push start or push button, meron kayong maririnig na parang ganyan, pumipitik. So ibig sabihin na kailangan nyo nang palitan yung starter relay ninyo. So meron ako nakita sa Facebook na yung kanyang motor, kahit naka-off na yung susian, ay re-redondo pa rin or gumagana pa rin yung starter. So ang problema nun ay itong starter relay. So always nang nakadikit kasi nga baka mahina yung battery, tapos pinipilit i-start, kaya dumidikit yung yung starter relay. And kapag dumidikit na yung starter relay, kahit na naka-off yung susian ng motor ninyo, naka-engage pa rin yan. So kasi nga hindi na siya bumabalik, lagi na siyang naka-engage, kaya mauubos yung battery ninyo, lalo na kapag hindi nyo napansin kaagad. And yun nga, pinaka worst na mangyari ay masunog yung motor ninyo. So now, paano ba i-check tong ating starter relay kung gumagana pa siya or hindi na? So pwede nyong i-check yung starter relay gamit yung multi-tester, pero ang pinakamadaling paraan para i-check tong ating starter relay ay ganito. Ang gawin nyo lang is ipagdikit tong dalawang to, ganyan. So ipagdikit nyo, so magkakaroon niya ng spark, and huwag kayong matakot kasi ganyan naman talaga. And then kapag pinagdikit nyo na tong dalawang to, kapag umandar yung motor ninyo, ibig sabihin yung sira ay itong inyong starter relay. Now kapag napagdikit nyo na tong dalawang to, and then hindi pa rin siya umandar, nagkaroon lang ng cranking, ay ibig sabihin mahina yung ignition voltage ng motor ninyo. So kapag hindi umaandar yung motor ninyo, ang una nyong i-check ay itong ating starter relay. Yung iba kasi, ang ginagawa nila kapag nagkakaproblema yung ignition system nila, hindi umaandar, hindi nila chine-check yung starter relay. Ang kaagad nilang chine-check ay yung carbon brush, yung battery. Yung iba nga nagpalit ng battery kahit bago pa yung unit,
So hindi. So ang una nyong i-check ay itong ating starter relay.